Low praise yan. God is good and all the time. Amen yun. So parang inaantok pa yung iba. Pwede po ba lahat tayo tumayo and may gagawin lang tayong activity. Yun, no? So ngayon, gagawin natin, bago po tayo mag-start and bago tayo mag-pray, pwede ba kumamay ka ng 5 tao na di mo kilala? Well, actually, magkakilala naman ta. 5 tao. And batiin nyo ng isang mapagpalang umaga. Yan. Habang kasi minsan lang po tayo magkita-kita and actually, medyo madami tayo ngayon, no? So, yun. Okay. No praise yan. Yung iba parang na ano pa, no? Nabitin, no? Sige po, habang tayo po nakatayo, tayo po manalangin. Amang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, salamat po sa umaga pong ito. Gaya nga po ng kinakanta po namin. Tunay nga po, Lord, na ikaw po ay Diyos na tapat, Diyos na dakila, Panginoon. Tunay po, Lord, na ikaw ay tapat sa inyong mga salita. Lord, salamat po sa isang linggo na patuloy mo po kaming iningatan. Salamat po na kami po ay inyong ginabayan, Panginoon. At sa umaga pong ito, as we gather, Panginoon, dalangin po namin na patuloy mo kaming samahan, pangunahan. Lord, we pray na yung Holy Spirit po yung siyang pumilos. Lord, buksan mo po yung aming puso, buksan mo po yung aming isipan, Panginoon, at hindi lamang namin po ito marinig, kundi maisabuhay po namin ito. Salamat po. Ito po aming sama-sama panalangin sa pangalan po na aming Panginoon Jesus. At ang lahat po ay magsabi ng Amen. Yun. Okay, so ayun. So kung meron po kayong Bible, no, buksan po natin sa 2 Timothy chapter 3 verse 1 to 17. So 2 Timothy or ikalawa Timoteo chapter 3 verse 1 to 17. Pero may ilang verses lang po tayo na kukunin po dito. So yun. Okay, so kung nandiyan na po kayo, by the way, nasa ano po siya, New Testament. Before Tito or Titus, yun. So kung nandiyan na po kayo, basahin po natin yung since medyo mahaba po kasi ito, and buong context po kukunin natin. Yung verse 1 to 5, babasahin natin. Tapos tatalon tayo sa verse 10 hanggang 17. Okay? So verse 1 to 5 muna, tapos talon tayo ng verse 10 to 17. So sabi po dito, verse 1, ang mga huling araw, tandaan mo ito, mababatbat ng kahirapan ang mga huling araw. Verse 2, ang mga tao ay magiging makasarili, gahaman sa salapi, palalo, mayabang, mapang-alipusta, suwail sa magulang, walang utang na loob, at lapastangan sa Diyos. Verse 3, bukod dito, magiging malulupit sila, walang habag, mapanirang puri, mapusok, marahas, at mamumuhi sa mabuti. Then verse 4, hindi lamang yan, sila'y magiging taksil, walang taros, palalo, at mahilig sa kalayawan, sa halip na sa mga bagay na ukol sa Diyos. Verse 5, sila'y magkukunwaring may pananampalataya, ngunit hindi naman makikita sa buhay nila ang kapangyarihan nito. Iwasan mo ang mga ganitong tao. Then talon po tayo ng verse 10, or mga huling tagubilin. Verse, ngunit sinunod mo ang aking aral, ugali at layunin sa buhay. Tinularan mo ang aking pananampalataya, pagtsatsaga, pag-ibig, katapatan. Nasaksihan mo ang pag-uusig sa akin. Gayon din ang aking pagtitiis sa Antioquia, Iconio, at Listra. Ngunit sa lahat ng ito, iniligtas ako ng Panginoon. Verse 12, at lahat ng may nais mamuhay ng matuwid bilang tagasunod ni Kristo ay, daranas ng pag-uusig. 13, ang masamay lalong magpapakasama, ang mga manlilin lang ay patuloy na manlilin lang, at sila man ay malilin lang. Verse 14, ngunit huwag mong talikdan ang mga aral na natutunan mo at matibay na pinananaligan. Yamang kilala mo ang nagturo nito sa iyo. Mula pa sa pagkabata, alam mo nang
ang banal na kasulatan ay nagtuturo ng daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananalig kay Kristo Jesus. Verse 16, lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapabulaan sa maling aral, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pag-aakay sa matuwid na pamumuhay. Sa gayon, ang lingkod ng Diyos ay magiging handa sa lahat ng mabubuting gawain. So, purihin po ang Panginoon sa pagkabasa po ng kanyang salita. So, yun. So, this brings us po sa topic natin. Sabi po dyan, what to do before it ends. So, sabihin nyo nga, end. Or end. So bakit po? Kasi kung babasahin nyo po yung Bible, pag binasa nyo po yung gospel, si Jesus Christ mismo or ang Panginoon, nag-warn po siya sa atin na darating yung last days. So bago siya bumalik, may mga mangyayari. Pag binasa nyo po yung Matthew 24, na doon malalaman na malapit nang dumating si Lord. So ano-ano po yung mangyayari na yon sa last days? So may idea po ba kayo kung ano yon? So sabi doon sa Matthew 24, magkakaroon ng mga pagyayanig, magkakaroon ng mga malalakas na lindol, magkakaroon ng mga hudyat ng digmaan, maraming malamig, and so on. So pag binasa nyo po yung context ng Matthew 24. Then, pag binasa nyo naman po yung epistle, yung book of epistle, yung 1 Corinthians, yung Ephesians, Colossians, yung mga book na sinulat ni Apostle Paul, pinapatunayan din niya doon na may huling araw or may last days. So yun. And then, pag binasa nga rin po natin tong 2 Timothy, no? So yun. Dito, ine-emphasize po ni Apostle Paul, ano ba yung mga mangyayari sa huling araw? So, or bago bumalik si Lord. By the way, tayo po bang lahat naniniwala tayo na muling babalik ang Panginoon? So yun. Baka meron sa atin, di ba, parang confused pa or totoo kaya yung sinasabi ng Bible. So yun. So konting background lang. Meron lang pong 4 na main background yung 2 Timothy, especially sa chapter 3. So yun. So ano po yung una? Sabi dyan, Paul wrote to Timothy while awaiting execution. So AD 67. So yun. So sinulat daw po siya ni Pablo para kanino? Kay Timothy, habang inaantay niya na lang yung execution niya. Bakit? Kasi dahil po sa pangangaral niya ng Word of God, siya po ay hinatulan ng Roman Empire na mamatay. So yun. So parang worst case. And hindi lang po si Apostle Paul, pag binasa niyo yung history, yung mga Christian, hindi lang parang talagang yung word na persecution, talagang totoong nangyari siya. So yun. Sabi nga yung ibang mga mananampalataya, dinadala sa sa pag binasa nyo history sa Colosseum, sa Roman Colosseum, ano yung ginagawa doon? Pinapakain sa leon, sinisiga ng buhay, and many more. So yun. Tapos, number 2 na background, sabi dyan, preparation for the ministry in the last days. Yun. So bago mawala si Paul, actually, nung sinulat niya po yung 2 Timothy, parang few weeks na lang, talagang hahatulan na siya ng death by the Roman Empire. No? So, parang pinapaalalahan niya si Timothy, Timothy, ito yung gagawin mong preparation sa gawain ni Lord or sa ministry, sa church, sa last days. Yun. So, bakit? Kasi pagka nawala na siya or yung mga ibang mga apostol, yung mga talagang nangangaral ng sound doctrine, maraming mag-a-arise na mga maling nagtuturo or mga false teachers, no? Sabi din sa number 3, warning siya on what to do for the end. So, yun. Tapos, number 4, pag binasa nyo po yung chapter 3, dito po binibigay ni Pablo kay Timothy yung, sabi nga dyan, 3 main instructions. So, pag sinabi bang instruction, ano po yung naisip nyo, di ba? Parang ito yung mga dapat mong gawin. Sabi dyan, in order that the ministry might be effective during sabi dyan? Perilous time. So ano ba yung perilous time? So sabi po dito, siya? Time of great difficulty. Kumbaga sobrang kahirapan, sobrang pag-uusig. So kung early church nangyari po yung pag-uusig, so sa panahon natin ngayon, hindi malabo na hindi natin siya maranasan. So yun. Kumbaga binibigyan tayo ng warning ng Bible na ito po ay talagang totoo at mangyayari. Sabi nga sa kanta kanina, 'di ba, yung verse kanina, 'di ba, salita mo'y totoo doon sa Psalms.
So pag binasa natin yung Bible, hindi lang natin siya binabasa on a point of view na plain lang. Talagang lahat ng sinasabi ng Word of God, mangyayari siya. For example, sinabi ni Lord na babalik siya. Ito po yung mangyayari. So yun. Sinabi dito sa 2 Timothy na maraming mag-aaris na mga false teachers, mga false prophets. Actually, nangyayari na siya ngayon, di ba? So yun. Tapos next, meron po siyang at 3 keywords or theme, yung 2 Timothy chapter 3. So yun, ano-ano po yan. Sabi dyan sa una, sige, i-flash mo na lahat, bro. So dito po iikot yung natin, yung pag-aaralan natin. Sabi dyan, yung una, yung knowledge. Sabihin nyo nga, knowledge. So yun. So pag binasa nyo po kayo sa yung, sige, lang ako. So, yun. So knowledge. So dito po kasi, sabi dito, Paul informed Timothy about the character of the last days. So pag binasa nyo po yung few verses, yung 1 to 5, ine-emphasize po ni Paul yung ano ba yung mangyayari sa mga huling araw. So yun, and sabi nga dito, it's real, totoo siya. So yun. Tapos pangalawa, yung word na responsibility. Sabihin nyo nga, responsibility. Yun. So dito po, ini-instruct naman by the way, sa knowledge, no? Sabi po kasi dyan, pag binasa nyo yung 2 Peter chapter 3 verse 3. So di ko po siya nailagay eh. Pero pag binasa nyo po yung verse na yan, ine-emphasize po dyan, nasabi po doon, no? In the last days, sabi dito, tayo ay lilibakin at pagtatawanan about second coming. So yun. Kumbaga marami sa ating, kumbaga kung nangyari siya before, nangyayari rin siya ngayon na sabi nga yung, sige buksan na natin para makuha nyo po yung buong context. Sabi po ng 2 Peter chapter 3 verse 3. Sige, basahin ko na po. Sabi dito, una sa lahat, dapat ninyong malaman na sa huling araw ay lilibakin kayo at pagtatawanan ng mga taong namumuhay ayon sa kanilang mahalay na pita. Sasabihin nila, si Kristo ay nangakong darating, hindi ba? Nasaan siya ngayon? Inabot na ng kamatayan ang ating mga magulang, ngunit wala pa ring pagbabago buhat ng dalangin ang mundong ito. So yun. Then number 2, responsibility. So pag binasa nyo po yung Romans chapter 2 verse 2, no? So ine-emphasize po dyan, talagang hahatulan tayo ng Diyos based on what? Based on the truth. Tapos pag binasa nyo po yung Hebreo chapter 10 verse 25, ano po yung sabi doon? Matapos nating malaman, no, yung mabuting balita, matapos mong tanggapin si Christ, no? At ano sabi doon? Ngunit magpatuloy ka pa rin sa pagkakasala. Ano daw yung mangyayari? Wala nang haing maihahandog pa para sa ikaliligtas natin. Kaya nga naalala ko, sabi po nung prof namin sa Bible school, mas okay pa daw na na parang hindi mo na lang alam yung ibang bagay. So bakit? Kasi kung alam mo, tapos hindi mo ginagawa, ano yung sabi doon? Hahatulan tayo ni Lord based sa sa mga salitang alam natin, sa mga natutunan na natin. So yun. Pero parang downfall din naman kung alam natin yung isang bagay, pero hindi natin, kumbaga downfall nga rin pag hindi natin yung alam yung ibang bagay sa Bible. Kasi madali naman tayong matatangay. So yun. And then number 3 na keywords po. Sabi dyan, yung word na last days. So, sabi nyo nga, last days. So, yun. So, sabi dito, yung word na perilous and dangerous. So, pag binasa nyo po yung Matthew 24 verse 8, so familiar po ba kayo dyan? So, nilarawan ni Lord yung huling araw na parang isang, babaeng manganganak. So, yun. So, sino po ba dito yung mga nanay, yung naranasan nyo ng mga anak? Di ba, talagang mahirap, di ba? So, yun, sabi nga, 50-50 yung buhay mo pag pag nanganganak daw po yung isang nanay. So, yun. Ako kasi di ko pa naranas. So, yun. So, yun. So, ayun, and doon dilarawan din ni Lord, no, yung in the last days, para siyang parang babaeng manganganak. Ibig sabihin, lahat ng mga mananampalataya, talagang daranas ng super matinding suffering or pag-uusig or time of testing. Bakit? Kasi po, sabi dito, the last days will be energized by demons. So yun. So kumbaga, pag binasa nyo rin po yung Bible,
sa Revelation, ano yung gagawin ni Satan sa huling araw, di ba? Talagang itotodo niya yung power niya para lang yung maraming mananampalataya, bumalik sa dati, tumalikod kay Lord, etc. So yun. And sabi nga, marami yung manlalamig, tatalikod. Kaya nga sabi rin ng Psalms, ano yung sabi doon? Nakalimutan ko yung verse eh. Sabi doon, teach us to number our days. Kasi pag alam natin na limited lang yung time natin dito sa mundo, talagang gagawin na natin yung best natin para sa Panginoon eh. So yun. So yun, this brings us to point po, number 1, sabi dyan, turn away from the false or talikuran ang mga huwad. So yun. So isang warning na binigay ni Paul kay Timothy is, una, sa last days, ito yung mangyayari, no? And maging aware ka kasi maraming mag-a-arise na mga magtuturo ng Bible na mali or false teachers, no? And ito rin yung isang warning eh. Baka tayo, tingnan mo nga katabi mo, baka tayo, false teacher pala tayo in the making, no? Baka, di ba, magkakasama tayo, tapos biglang out of nowhere, biglang ibang teaching na pala yung tinuturo natin, di ba? Si Kristo pala, tao lang, hindi na Diyos, di ba? May mga ganun eh. So yun. And madali tayong matatangay if hindi natin alam yung warning na to. So sabi ng 2 Timothy chapter 3 verse 1 to 5. So basahin ko lang din. Ay sige, i-ano na lang pala natin para mabilis i-detail natin. So ano daw yung characteristics ng mga namumuhay sa kamalian or sa mga false. Yun, so sabi dito, no? So meron lang akong term na i-share sa inyo for familiarity. So, pwede po pa next. Familiar po ba kayo sa term na pseudo-Christianity? Sabihin nyo nga, pseudo. So, yun. So, ano siya? Parang Greek term for Christianity. And ito, galing to kay Warren Wiersbe. So, yun. Na, so, super evident and existing na siya sa panahon natin ngayon. And ikaw, baka hindi mo namamalayan, ano ka na pala, parang naaakay na yung mind mo sa ganitong teaching, no? So ano ba yung pseudo-Christianity na nag-e-exist sa many churches sa panahon natin ngayon? So sabi po diyan, it's a mixture of so nag-aano lang yung screen natin. So wag po kayong kukurap. So sabi diyan, the mixture of psychology, success motivation, prosperity gospel, and personality cults. So yun. So kumbaga pag makikinig kayo or sa ibang mga sa mga ibang mga tagapagturo. So from pseudo-Christianity, dito madi-discern mo na kung ito bang pinapakinggan ko talagang sound doctrine pa or aligned pa sa Bible or super malayo na siya sa tinuturo talaga ng Bible or sa biblical gospel. Yun. So yun. And sabi nga, pwede po pa next. Dito in-emphasize ni Paul sa verse 1 to 5, ano ba yung characteristics ng mga taong teacher or sabi ko nga yung warning, no, baka tayo false teacher na, di ba? Or namumuhay na tayo sa falseness or kamalian. So nagbigay siya actually verse 1 to 5 to eh. So pag binasa niyo yung 2 Timothy chapter 3 verse 1 to 5, sabi dito, sabi pala diyan, no. Ano yung number 1? Lovers of self. So yun. So titingnan natin, no, baka yung mga parang napapakinggan natin about na dito or baka tayo mismo subject na tayo sa number 1. And sabi nga diyan yung word na narcissism. So yun. Sabi ng verse 2 to 3, sabi po dito, sama ko na yung verse 1, tandaan mo ito, mababatbat ng kahirapan ang mga huling araw, ang mga tao ay magiging makasarili, gahaman sa salapi, palalo, habang mapang-alipusta, suwail sa magulang, at walang utang na loob, at lapastangan sa Diyos. So dito po, in-emphasize, ano ba yung characteristics ng isang taong lovers of self or iniibig niya yung sarili niya or narcissist siya? So dito, simple lang, makikita natin sa verse 2 to 3, yung sabi dito, pagiging makasarili, di ba? Gahaman sa salapi. So baka tayo, super, check natin yung sarili natin, baka, alipin na talaga tayo ng money. So yun, sabi nga, walang mali sa yumaman kasi talagang will naman talaga ni Lord na i-bless tayo. Pero if ang sinasamba na natin yung salapi, it's nasa mali na tayo. And sabi po dito, palalo, mayabang or yung word na pride,
Sabi dito, mapang-alipusta, suwail sa magulang. So tingnan mo nga katabi mo, baka suwail sa magulang yan. So yun. Ano pa? Sabi, walang utang na loob, lapastangan sa Diyos. So yun. And so then number 2, sabi dyan, lovers of this world. So i-check natin, baka tayo sobrang mahal na natin yung mundong ginagalawan natin. No? Na akala natin, for eternity, mabubuhay na tayo, di ba? Parang settle down, early retirement, ano pa, makapagpundar ng ganito, na hindi natin namamalayan na yung life dito is limited. And sabi nga, yung tahanan natin is yung langit. So yun, yung makasama natin si Lord, sabi nga yung buhay na walang hanggan. So dito po magfo-fall yung term na materialism. So number 3, sabi po dyan, lovers of pleasure. Sabi nyo nga, pleasure. So ano yung word na pleasure? So by the way, kung familiar kayo sa term na hedonism, so dito po magfo-fall yun. So sabi nga nung verse 4, sabi po dito, hindi lamang yan, sila'y magiging taksil, walang taros, palalo, mahilig sa kalayawan, sa halip ng mga bagay na ukol sa Diyos. So ano yung pleasure? Ito yung mga bagay na parang feeling good or talagang yung puro sarap, puro saya. So hindi natin namamalayan na nalalayo na pala tayo sa relationship natin kay Lord, no? And sabi ng number 4, appearance of false godliness. Kaya sabi nung verse 5, sabi po dito, sila'y magkukunwaring may pananampalataya, ngunit hindi naman makikita sa buhay nila ang kapangyarihan nito. Iwasan mo ang mga ganitong tao. So yun. So baka tayo, yung holiness natin, pang outward lang, no? Pero sa loob-loob natin, pag umuwi ka sa bahay, andun na yung tunay mong ugali. So yun, di ba? So, and hindi lang yun. Sabi nga dito yung yung hindi nakikita sa buhay nila ang kapangyarihan nito. Baka tayo kiniklaim natin na we are Christians. Tayo tinubos ni Lord, no? Pero hindi naman nakikita sa buhay natin na binago talaga tayo ni Lord, no? Sabi nga yung word na testimony, no? Na talaga bang tayo ba ay living testimony na binago tayo ni Lord? So yun. And then this brings us to verse, sabi nga ng Matthew 16 verse 24, ano po yung sabi diyan? Sabi po diyan, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang sino mang nagnanais na sumunod sa akin ay, kailangang itakwil niya ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa akin. So makikita po natin dito yung calling sa atin ni Lord, no? Na hindi siya about self-fulfillment. Sabi nga nung isang sa book na nabasa ko, ang calling sa atin ni Lord is not self-fulfillment, kundi self-denial, no? Kay araw-araw kailangan, if we want to follow Jesus, kailangan itakwil natin yung sarili natin, no? So paano natin itatakwil? Lahat ng desires ng flesh, lahat ng pagiging makalaman, yung kasalanan, yung pamumuhay sa dati. So yun, kailangan iwanan natin yun. And sabi nga doon, pwede po pa next yung verse Matthew 16. Sabi doon, no, pasanin ang kanyang krus, no? So everyday ba pinapasa natin yung krus natin? So yun. By the way, not literally, pero actually malalim yung meaning nito. Nung tinignan ko siya sa King James or yung mga version na malalalim, sabi ni Lord doon, no, even to the point of death. So yun. Kumbaga, yung life ba natin talagang nakasurrender kay Lord or talagang tayo pa rin yung nasusunod. And sabi nga nung last, ayun, pwede pa next. Yun, sabi doon, no, at sumunod sa akin. So yun. So sino ba yung nasusunod talaga sa buhay natin? Tayo ba or si Lord? Then, this brings us to point number 2. Kung kanina, ano yung mga characteristics ng namumuhay sa kamalian, ngayon naman, tatalakayin natin, ano ba yung characteristics ng mga taong namumuhay sa katotohanan? Yun. So, talon ngayon tayo sa verse 10 to 13. Yun. So, verse 10 to 13. Sabi dito, actually, basahin ko na lang. Sabi po dito, ngunit sinunod mo ang aking aral, ugali at layunin sa buhay, tinularan mo ang aking pananampalataya, pagtsatsaga, pag-ibig at katapatan, nasaksihan mo ang mga pag-uusig sa akin, no? Gayon din ang aking pagtitiis sa Antioquia, Iconio at Lystra, ngunit sa lahat ng ito'y iniligtas ako ng Panginoon.
And sabi nga ng verse 12, sabi po dito, at lahat ng nais mamuhay ng matuwid bilang tagasunod ni Kristo ay daranas daw ng pag-uusig. No? So, pwede po pa next. So ngayon naman, talakayin natin, ano ba yung characteristics ng mga tao na namumuhay sa truth. By the way, pag binasa nyo po yung verse 10 to 13, dito po in-emphasize ni Paul yung yung pagiging example niya bilang mananampalataya. Sabi nga ni Paul, yung kung alam nyo po yung verse na imitate me as I imitate, sino daw? Christ, di ba? So parang sobrang bold nung phrase na binigay niya. Sabi niya, tularan nyo ako gaya ng pagtutulad ko kay Kristo. So yun. Imagine mo kung sasabihin mo, kung ako magsasabi or kung sino sa atin, di ba? Parang, seryoso ba? Parang gano'n eh. Pero siya, sinabi niya yun. Kasi, in-emphasize niya, Timothy, ito yung pinamuhay ko, ito yung kailangan mong sundin para hindi ka maligaw, para hindi ka mawala sa truth, sa katotohanan. So yun. And sabi nga po dito, pwede po pa next. Yun, sabi ng verse 10, no? Ngunit sinunod mo ang aking itinuro sa iyo ang aking ugali, layunin sa buhay, tinularan mo ang aking pananampalataya, pagtsatsaga, pag-ibig at katapatan. Ngayon, pag binasa niyo po siya sa King James, mas mas malalim. So sabi po diyan, but thou hast fully known. Yung una, may doctrine, manner of life, purpose, faith, long-suffering, charity, patience. So ang lalalim ng di ba? Nung words. Pero ano ba yung characteristics ng taong namumuhay sa katotohanan? Like what Paul example. Sabi po diyan, pwede pa next. So meron siyang 5 in-emphasize eh. Pag binasa nyo po yung verse 10, pag hinimay-himay nyo yan, ang daming words na makikita po kayo. Sabi diyan, sabi ng verse 10a. So by the way, umabot tayo ng 10d. Sabi diyan, their lives are open, no? Kung paano yung buhay ni Paul, sabi nga niya, sabi niya, yung buhay ko, parang it's a lifelong suffering, it's a good example. So yun, sabi diyan, yung lives na open yun. So kumbaga kung titingnan natin, yung buhay ba natin is open or sarado. So yun. Tapos number 2, sabi diyan, they teach true doctrine. So yun. Sabi ng 10b, no? Yung sabi nga kanina, yung fully known my doctrine. So yun, isang characteristics po ng isang taong namumuhay sa truth ay nagtuturo siya ng true sound doctrine. So yun, so baka tayo kasi medyo naliligaw na tayo, baka kung ano-ano na yung tinuturo natin, di ba? Kaya nga meron tayong mga lessons dito sa church, no, na makakatulong sa atin para talagang lumago tayo. And sabi dito, they practice what they preach sa number 3. Sabi ni Paul doon, no, yung word na manner of life. So, in-emphasize niya. Sabi ng number 4, their purpose is to glorify God. So, yun. Baka yung purpose, sabi nga yung message last week, naalala nyo, di ba? Yung baka ginagawa na lang natin para sa atin, para sa tao, hindi na natin ginagawa para kay Lord. And then, number 5, and ito po yung pinaka, mabigat sa lahat. They are willing to suffer. Or yung sa Tagalog, ano ba yung suffering? Hindi naman siya, pagdurusaw, hindi naman. Yung term po dyan na ginamit is yung word na pagtitiis. Sabi nyo nga, pagtitiis. So yun. Bakit? Kasi tinawag po tayo para magtiis, no? Kasi habang tayo po nasa mundo, di ba? Sabi nga, daranas tayo ng mga problema, pag-uusig, and many more. Ang tanong, talaga bang tayo is kasama natin si Lord or kasama tayo sa pagtitiis? And sabi nga po ng verse 12, basahin ko lang din po. Pwede po pa next. Yun, sabi diyan, gayon din naman, no, ang lahat ng nagnanais mamuhay ng matuwid bilang tagasunod ni Kristo ay daranas ng mga pag-uusig. Ngayon, tanong ko, sino po dito yung talagang gusto mong sumunod 100% para kay Lord? Taas kamay. Or sino po dito yung 100% gusto mong mamuhay ng matuwid sa kabanalan? So simple lang, if talagang yun yung gusto nating mangyari, no? Sabi dito ni Paul kay Timothy, no? Daranas tayo ng mga pag-uusig. So part ng buhay natin is talagang yung magtiis. Ngayon, pag binasa nyo po yung
ano ba yung pagtitiis na sinasabi ni Paul, no? Pag binasa niyo po yung 2 Corinthians chapter 11 verse 25 to 29, dito in example ni Pablo, ano ba yung mga tiniis niya bilang apostol? And sabi nung binabasa ko nga to, sabi ko, sabi ko yung 10 years na tinagal ko sa church or tinagal ko sa ministry, sabi ko, wala pa to sa kalingkingan nung dinanas ni Apostle Paul. So, ano ba yung mga dinanas niya bilang apostol or bilang lingkod ni Lord na talagang sinet niya as example na kung gusto niyong sundin si Lord 100% or holy, ito yung mga pwede niyong, hindi naman natin pwedeng maranasan, pero part ng pagtitiis natin bilang mga Kristyano. Sabi dyan, so basahin natin isa-isa, and bilisan ko lang. Sabi dyan, number 1, far more imprisonments, dumanas siya ng mga pagkakakulong. Number 2, countless beatings, or talagang nabugbog siya because sa pangangaral niya ng Word of God. Kaya pag binasa niyo po yung verse 11, di ba meron siyang 3 city na binanggit, yung Iconium, Antioch or Antioquia, tsaka Lystra. So bakit parang nilagay lang ba yun ni Paul na out of nowhere lang na Iconium, Antioch, Lystra, di ba? Hindi po, kaya po niya nilagay yung 3 main city na yon kasi doon po talaga siya dumanas ng matinding pag-uusig. Ano pa? Sabi ng number 3, near-death experiences. Sabi dyan, times na lashes with Romans. So sabi niya, imagine nyo, hinagupit siya because of his faith dahil sa pangangaral niya ng salita ng Diyos. Then next, sabi dito, 5 times na 39 lashes from Jews. So yun, or sa mga Hudyo. So yun. So imagine niyo, 39. I-times mo sa 5, ano yung lalabas na number? So yun. So ganun kadami yung mga dinanas niyang paghihirap. And sabi pa dito, dangers from robbers, 3 times, dumanas siya. Shipwreck. So ano yung shipwreck? Yung paglubog ng barko. Imagine mo, magmi-mission siya. Every time na, hindi naman every time, may time na pupunta siya sa isang city para mangaral ng Word of God, mag-mission. Pero ano yung nangyari? Yung barko, lumuhulubog. So yun. And sabi nga niya, parang ilang days siyang paalon-alon sa dagat. So imagine niyo yung ganong life, no? Tayo, bago pumunta ng church, magmomotor ka lang, di ba? Maglalakad ka, mamamasay. Si Paul, magbabarko pa, di ba? So yun. Tapos sabi diyan, false brothers, nakaranas siya ng mga akala niya kasama niya sa una, tapos bigla siyang iniwan. Ano pa? Sleepless nights, hunger and thirst, exposure to cold. Ito matindi, no? Daily pressure and anxiety for all churches. So imagine niyo, hindi lang minsanan, hindi sometimes, sabi doon, daily pressure. So everyday, dumaranas siya ng pressure and anxiety. Bakit? Sa lahat ng mga church na hinahandle niya. Bakit? Kasi may time, may mga nahuhulog sa kasalanan, may time na yung mga makukulit. So yun. Tapos sabi po dyan, yung sa huli, a thorn in the flesh. So ngayon, actually hindi po siya, hindi siya sinearch sa Google. Pag binasa nyo po mismo yung verse dyan, 2 Corinthians 11, verse 25 to 29, yan po mismo, yung English version yan po mismo yung pagkakasunod-sunod kung ano yung dinanas ni Pablo sa kanyang ministry. Ngayon, tanong, kung handa tayong sumunod kay Lord, handa ba tayong magtiis? So yun, di ba? Parang minsan unfair Bakit? Kasi, ano gagawin natin? Attend ka lang, di ba? Minsan, hahayo ka lang, mahangamusta ka lang, pero bakit may time na nahihirapan tayo, di ba? So yun. And sabi nga ni Lord, yung utos niya, hindi naman mahirap sundin. So yun. Ang tanong, bakit may time na nahihirapan tayo? So yun. And isa pa doon, yung simple lang, yung lagi nating nane-neglect na dalawa. Ano yung basic Christian lifestyle na madalas nating nane-neglect? Una, yung daily reading of Word of God, yung Bible, no? Pangalawa, yung pananalangin. So baka po yung basic na yun, hindi pa natin nagagawa. So yun. And ang tanong, meron ba tayong Bible, no? Baka tayo mismo wala tayong Bible. So yun. Mahalaga po na talagang meron tayong Bible kasi ito pa yung next nating point and ito pa yung last point natin. Sabi po diyan, pwede ba sabay-sabay natin basahin? Sabi diyan, continue on
God's Word. Magpatuloy sa salita ng Diyos. So sabi nga doon, no, kung kanina, nagbigay si Pablo ng 3 main instruction. Ano yung gagawin mo in the last days or bago bumalik si Lord. Kung kanina, sabi doon, alamin mo kung ano yung mali para maging aware ka, maging aware tayo. Ngayon, alamin mo yung tama, paano ba mamuhay sa tama. And then, number 3, no, sabi dito, continue on God's Word. So bakit? Kasi hindi tayo makakapamuhay ng tama kung hindi natin alam kung ano ba yung katotohanan, ano ba yung truth na kailangan nating sundin. And mababasa po natin yan sa 2 Timothy chapter 3, verse 14 to 17. So yun, sabi po dito, basahin ko lang din po. So yun. Sabi po dyan, wait lang. Yun, sabi po dito, 14 to 17, ngunit, huwag mong talikdan ang mga aral na natutuhan mo at matibay na pinananaligan. Yamang kilala mo ang nagturo nito sa iyo mula pa sa pagkabata. Alam mo na ang banal na kasulatan ay nagtuturo ng daan, ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananalig kay Kristo Jesus. Then 16, lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos, magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapabulaan sa maling aral, sa pagtutuwid, sa likong gawain, at sa pag-akay sa matawid na pamumuhay. Ngayon, question lang po, bago tayong mag-proceed or bago tayo mag-pray mamaya. Sabi dyan, pwede po pa next question, no? Ano po yung sabi dyan? Why we need to study the scriptures? Bakit nga ba natin kailangang panghawakan, no? or pag-aralan yung Word of God? So tingin nyo, bakit? Bakit kaya? So yun. Pero kung babasahin natin yung verse 15 to 17, dito po natin makikita kung bakit nga ba siya mahalaga. Na meron tayong Bible, na tayo ay nagbabasa ng Word of God, na pinanghahawakan natin yung mga salita ng Diyos. So yun. So number 1, sabi po dyan, pwede po pa next. Sabi dyan, pwede ba sabay-sabay natin basahin yung number 1? Sabi dyan, the scriptures lead us to salvation. Kaya pag binasa nyo yung verse 16, no, sabi dyan sa huling part, sige, basahin na natin. Sabi dyan, mula pa sa pagkabata, alam mo na ang, banal na kasulatan, na may kapangyarihang magbigay sa iyo ng karunungan tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. So every time pala na binabasa natin yung scripture, nililid niya tayo sa salvation, sa kaligtasan. No? So hindi lang yon, lalong lumalalim yung relationship natin kay Lord. No? Sabi nga po dyan, sabi nga sa napakinggan ko, yung Bible daw, actually hindi naman siya yung source ng salvation natin. Bakit? Sino ba yung source ng salvation natin? Si Jesus Christ. Pero bakit mahalaga yung Bible? Kasi dito, mababasa natin yung salita ng Diyos and malalaman natin yung katotohanan. No? And sabi po dyan ng number 2, sabi po dyan, pwede po pa next. Yun. Bakit kailangan natin pag-aralan yung scriptures o yung word? Sabi dyan, the scriptures is true and dependable. Or sa Tagalog, yung salita ng Diyos ay totoo at dependable, mapagkakatiwalaan. And sabi nga dyan, nilagay ko na lang yung English version. Sabi dyan, all scriptures are breathed out by God. So hiningahan ng Diyos. Sabi nga ng verse 16, basahin ko lang dito. Lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos. Naalala ko lang, may memes ako na napanood. Sabi doon, tinanong niya yung may isang youth, sabi niya, tinanong niya yung pastor, paano ko ba malalaman yung will ni Lord para sa akin? Paano ko ba malalaman yung gagawin ko, yung next step ko? Alam niyo yung sabi nung pastor? Simple lang. Binigay niya ng Bible. Eto, magbasa ka ng Bible para malaman mo yung will ni Lord para sa iyo. And minsan kasi yun yung nane-neglect natin, 'di ba? Pray tayo ng pray. Yung napakinggan ko, yung naghahanap siya ng sign, yung nagpe-pray siya ng sign, Lord, bigyan mo ako ng sign. Pero yung Bible, na-neglect na, nakalimutan na, 'di ba? So yun. And sabi nga diyan sa bandang baba, sabi diyan, Jesus is the truth. So pag binasa mo yung John 14:6, sabi ni Lord doon, ako yung katotohanan. 1 John 5:6, the Spirit is truth.
Yung Holy Spirit yung nagbubukas sa atin sa katotohanan. And John 17:17, ano po sabi diyan? Thy word is truth, or yung salita ng Diyos, yung katotohanan. Kasi pag binabasa po natin yung Bible natin, binubuksan natin yung mismong salita ng Diyos. And isang ang argument na na naririnig ko, yung Bible daw lang, gawa-gawa lang ng tao, no, or hindi daw totoo. Well, actually, yung katotohanan po diyan, yes, gawa po siya ng tao, sinulat ng tao, pero ang pinaka-author po nun is si Lord mismo. So, kumbaga, ginamit lang yung mga tao na yon para isulat yung Word of God. Sabi nga, yung sinare ni Pastor Jello last time, kung naalala nyo, di ba? Ilan yung authors ng Bible? Ilan? 40 person, or 40 plus, 44 yata, or something. Pero yung mga tao na yon, in a span of 1,500 years, di ba? Sila Moses, from Old Testament hanggang New Testament, yung mga authors na yon, iisa yung sinusulat nila. It's all about, kanino? Kay Jesus Christ, di ba? Kaya pag binasa nyo po yung Genesis, actually nandun na si Jesus Christ eh. Pag binasa nyo yung Exodus, Leviticus, pag binasa nyo yung Revelation pabalik, laging ini-introduce doon na si Kristo is nandito. So yun. So kaya pag binasa nyo po yung Bible, sabi nga naalala ko rin yung may isang tao na sabi niya, pag binabasa niya daw yung nakalimutan ko. Pag daw binabasa mo yung Old Testament, sino dito yung nagde-devotion ka sa Old Testament or na nakapagbasa ka na ng book sa Old Testament? Para daw hindi ka ma-bored or hindi maging plain yung pagbabasa mo, simple lang, ang gawin mo daw, hanapin mo si Jesus Christ dun sa book na yun. So, sino ba siya dun? For example, binasa mo yung Daniel, asan si Christ dun? Asan si Lord dun? So, simple lang, siya yung pang-apat na kasama nila Daniel dun sa pugon. No? Pag binasa nyo yung Exodus, si Jesus Christ yung nag-alis sa mga Israelites papunta dun sa bayan niya. No? Pag binasa nyo yung Genesis, kung si Adan nag-fall sa kasalanan, sabi ng Hebreo yata yun, yung next na Adan, siya yung magliligtas or siya yung mag-aayos ng relationship natin sa Diyos. And sino yung second Adan na tinutukoy doon? Si Jesus Christ. So yun. Kaya pag binasa nyo po yung Old Testament, lagi nyong hanapin, nasan ba si Christ doon? So yun. Then number 3, sabi dyan, the scriptures are profitable. No, yun. So ano ba yung profitable? Kumbaga, pakinabang. And sabi nga ng verse 16, profitable for doctrine, for reproof, and for correction, and for instruction in righteousness. Alam niyo po, napakaganda nung verse 16 na to. Talagang ine-emphasize niya yung importance, yung kahalagahan, yung sufficiency ng Word of God. Sabi nga diyan, 'di ba? Profitable for doctrine. So ano ba yung doctrine? Sabi diyan sa baba, yung doctrine. Yung doctrine is kung ano yung tama, what is right. Tapos sabi diyan, profitable for reproof, kapakipakinabang sa reproof. So ano yung reproof? What is not right? So dito di-differentiate natin ano ba yung tama sa hindi tama. And sabi dito, sabi pa nung next, profitable for correction. So ano ba yung correction? How to get right? Paano ba mamuhay sa tama? Paano mamuhay ng tama? So, tapos yung sabi diyan, instruction, profitable for instruction in righteousness or sa huli, sabi diyan, how to stay right. So, kung makikita nyo po sa baba, puro right. Puro Kasi, ayun lang pag talagang pinanghawakan natin yung Word of God, talagang malalaman natin yung katotohanan. Kaya nga yung first point natin kanina, di ba? Malalaman mo kung ano yung false. Madidiscern mo, teka, yung tinuturo ng tao na to, hindi na biblical . So, dun, magkakaroon tayo ng discernment. Yun. So, kung ano yung tama, kung ano yung hindi tama, paano maging tama, at paano manatili sa tama, or in other words, yung holiness. And then last, sabi po dito, the scriptures equip us for service. Sabi nyo nga, service. So, anong service to? Hindi po yun yung motor or magsiservice ka na. So, hindi po yun. No? So, ang service po na tinutukoy dyan is yung paglilingkod or yung paghayo. So, yun.
yung ginagawa natin. So by the way, sino po ba dito yung yung nakakasama sa mga Bible study, sa Hayo, sa Unite? So ano lang po, magpatuloy lang po tayo. And sabi nga po ng 2 Timothy chapter 3 verse 17, sabi dito, that the man of God may be, perfect, thoroughly furnished unto all good works. So dito, in-emphasize po dito yung word na perfect. So ano po ba yung perfect na sinasabi ng Bible? Sabi dito sa baba, yung perfect po is, ang meaning niya, complete, fit in shape, tsaka fit condition. Bakit? Kasi for example, meron kang katrabaho or meron kang kaklase na may problema na nanghihingi sa'yo ng payo. Ano yung ipapayo mo? Di ba? Paano yung correction na gagawin mo sa kanya? Kung hindi mo alam yung katotohanan, kung hindi natin alam yung Word of God. And sabi nga po dyan sa bandang baba, yung word na furnish unto good works. And ang meaning nga po niyan, yung furnish is equip for service. Kaya nga pag yung sa mga pader, yung furnish, yung palitada na, ready ng gamitin. So yun, perfect and furnish. So imagine niyo po, tayo, hindi naman tayo perfect. Actually, tayo, iba sa atin, marami pa tayong mga pagkukulang or minsan nga hindi natin nagagawa yung best natin kay Lord, di ba? Pero sabi ng verse 17, if talagang pinanghahawakan natin yung mga salita ng Diyos, kung namumuhay tayo sa salita ng Diyos, kung alam natin yung right, yung for na right kanina, di ba? So yun, tayo ay magiging perfect and furnished. And Bible po yung nagsabi nito. Yun. So, inahaya ka po lahat na tumayo and tayo po ay manalangin. So, yun. Praise. So nawa po yung 3 points na pinag-aralan natin kanina, what to do before it ends. Yung malaman mo yung kung ano yung false, yung truth, and mamuhay tayo sa Word of God. Nawa po talagang talagang ma-apply po natin. Hindi lang natin narinig, kundi maisabuhay natin. Sabi nga, lahat nung napapakinggan natin dito sa church, lahat nung naririnig natin na Word of God, tayo po ay hahatulan ni Lord pag harap na po tayo sa Kanya. Then basahin ko lang po itong chapter 4, verse 2 to 4. Kung meron po kayong Bible, siguro po maganda, sabay-sabay nating basahin. 2 Timothy chapter 4, verse 2 to 4. Yun. Sabi po dyan, ipangaral mo ang salita ng Diyos, napapanuhan man o hindi. Hikayatin mo, pagsabihan at patatagin ang loob ng mga tao sa pamamagitan ng matyagang pagtuturo. So bakit daw? Sabi din ng verse 3, sapagkat darating ang panahong hindi na nila pakikinggan ang wastong aral. Sa halip, susundin na nila ang kanilang hilig. Mangangalap sila ng mga gurong walang ituturo, kundi ang mga bagay lamang na gusto nilang marinig. Or sa English po nito, yung itching ears. Kung ano na lang yung gustong marinig, yun na lang. And then last verse 4, ibabaling nila sa mga alamat ang kanilang pansin at hindi na nila pakikinggan ang katotohanan. So bakit po natin nalaki lahat po yun? Bakit? Kasi yung Bible po, nagbigay po siya ng warning. And yung warning po na yun, totoo, mangyayari. Actually, sabi nga, nangyayari na siya ngayon, nasa last days na tayo ngayon. Nadarating yung point na yung maraming mananampalataya, sabi nga ng verse 3, darating yung panahon na kung ano na lang yung gusto nating pakinggan, kung ano na lang yung gusto nating marinig, kung ano na lang yung gusto natin, yun na lang isusundin natin. And warning siya na baka sa huling araw, tingnan mo nga katabi mo, sabihin mo, wag naman ikaw, maging ikaw. So yun. So nawa, tayo po ay magpatuloy yun sa paglilingkod po natin kay Lord. And talagang tatagan lang po natin yung pananampalataya natin. Sabi nga yung word na kanina, yung pagtitiis. So yun. So tayo po ay manalangin. Lord, salamat po sa umaga pong ito. Salamat po sa inyong mga salita na totoo,
mabisa at Lord, magagamit po namin sa lahat ng pagkakataon. Salamat po dahil ito po yung katotohanan na every time na yung Bible po ay nagbibigay ng babala, ng warning, ito po ay dapat naming panghawakan, Panginoon. Dapat po naming hindi po kami magpaka-complacent. Bakit? Kasi ito po ay mangyayari in the future. And Lord, as we gather here, patuloy mo pong patatagin yung pananampalataya po ng bawat isa. Bigyan mo po kami, Lord God, ng puso na handang maglingkod, makinig sa inyo, Panginoon, sa lahat na pag dumating, Lord, yung last days, actually nasa last days na nga po kami ngayon, talagang maging handa po kami, maging ready po kami, Panginoon, at talagang panghawakan po namin lahat, Lord, ng inyong mga salita. Lord, tulungan mo rin po kami na mamuhay talaga, panghawakan po namin yung Bible, yung mga salita mo, Panginoon, at patuloy, Lord, na mamuhay po kami sa kabanalan, Panginoon. Ano man po yung mga pagkukulang, mga kasalanan po namin, Lord, patawarin mo nga po kami, linisin mo nga po kami, Panginoon. And sabi nga po nung verse na binasa namin kanina, gawin mo po kaming perfect, gawin mo po kaming furnished, Lord, sa inyong harapan, sa pamamagitan po ng aming Panginoong Isus na namatay sa krus para po ma-reconcile po kami sa Diyos Ama, Panginoon. Lord, salamat po at patuloy ito nga po aming sama-sama panalangin, papuri, pagsamba sa pangalan po ng aming Panginoong Isus. At ang lahat po ay magsabi ng Amen. So, God bless po sa lahat.